situation is dire but not helpless. Actions must be made and it must be done right now. Nagsimula nga to before personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. Urgency is the utmost importance. And the Philippine Atavy Nanotechnology boldly take the risk in solving this crisis. Ang Philippine Atavy Nanotechnology is originated from the Philippines. So, proudly Pinoy tayo. Ang Atavy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Sa ngayon, di kami tumitigil na mag-develop at mag-research para mabigyan ng solusyon ng mga problema sa agriculture, aquaculture, poultry and livestock, at higit sa lahat para sa marine, forest, at universal ecosystem. The problem facing Philippine agriculture are deep and wide. Any attempt to solve them seem futile at worst and temporary at best. But steps must be made, action must be done. The Philippine Atavy Nanotechnology is at the forefront of initiating change. And we invite you To be part of this solution! Magandang hapon. Yes, good afternoon. Good afternoon. Yun. Yes, yan. Yan na. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Andito na naman po kami para magbigay po sa inyo ng bagong kaalaman. At ito po yung ating topic, ang epekto ng mycotoxin o amag sa alaga nating hayop pati na sa tao. Pero, siyempre, bago natin umpisahan, yung miskin nakikita tayo, magpakilala kayo. Yes. Ay, ganun po Ako ba? po ay si Ana Bachar po. Yes, ako po si Cheryl Babiera. Ako naman po si Rachel Nadal. At ako po si Annie Bernardino Gutierrez. Yes. Yan po. At ako naman po si Unanimous. Pakilala pa. Ayan. So, bago natin simulan, saan ba nanggagaling yung mycotoxin? Teka, pwede ba akong sumingit? Yes. Kasi nung pa ako, minsan ginagamit ko ito pero akala ko magkapareho lang. Ano ba yung aflatoxin at mycotoxin? Yes. Unahin natin siguro yung mycotoxin. Mycotoxin. Ito po ang mycotoxin na tinatawag. Sa definition Ayan. Sa po definition ng i-close natin. Dito Yan. ba ako? Dito po. Ay, tama ba? O, dito. Dito Yan. sa kabila. Ayan. Hindi. Ano, din si kabila Close up, pala. close up. Kabila pala. Sorry po. 8. Yan. 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 Yan na, yan. So, ang sabi, ang mycotoxin ay chemical compound sa natural o natural na lumilikha ng molds. So, hindi ito nade-decompose o nadudurog sa bituka ng hayop, kaya nananatili po ito sa food chain ng meat at dairy products. Kumbaga nasasama na, no? So, kahit ang temperature treatments such as cooking and freezing, hindi po nasisira ang ibang mycotoxins. Nagiging kontaminado ng mycotoxin ng feeds at forages. Halimbawa, habang yan ay inaani, nagkakaroon pala yan. Oo. Sa pag-aani pa lang pala. Meron na. Nakakontaminate na. At habang pinapatuyo, meron na rin pala kasamang mycotoxins.
Ayun, tas ibinabiyahe at habang nakaimbak or storage. Ayan. So, yan po yung mycotoxin. O yung amag, ano? Mhm. Pero ang pagkakaakala ko, once na ibinilad mo na yan, namamatay na yung amag. Hindi po. May ibang amag na kasi mas gusto nila yung init. Doon sila mas nagpo-produce. Ah, May ganon. kanya-kanya po yan. Parang Kaya yung, pala, yes. Parang yung sa rep, meron ding amag sa rep eh. Oh, yun. Delikado din yun. Yung nasa rep. Opo. Pero Nalagaan freeze ko na yun yun, ha? Sinasabi nga nila kahit freezer, hindi pa rin namamatay yan. Opo. Pero sa dami nga nung mycotoxin, Aha. ang sinasabi nila, mahigit daw pong 400 yan. At isa dyan yung sinasabi ni Sir WBA na aflatoxin. Ah, I see. Okay. Which is yan yung pinaka-common. Mahigit 400 uri ang kilalang mycotoxin at ilan sa mga ito ay aflatoxin. So ito pala aflatoxin, isa lang sa mycotoxin. Opo. Yan yung mga Ano? types or uri ng Oo. mycotoxin. Most common mycotoxin, Ang aflatoxin. most common mycotoxin, yung aflatoxin, sen. Siralinon. Regarded as most significant Fumonisin. Yan, sige, kaya mo yan. And most produced toxin at iba pa. At iba pa, marami pa. Marami Makikita pa po natin yan. mamaya. Ayan. So ang tanong kasi nila, kapag pala nagkaroon ng mycotoxin, anumang uri yan, ay maaring mapinsala yung alaga natin. Yes. Oo. At saka kaya natin na inano to, gawa ng marami sa ating mga kasamahan dito, yung mga netizen, ano? Mhm. Ngayon, ang daming yon na nalalaglag yung mga biik, Yes. nakukunan, Yes. namamatay, nagkakasakit, tapos bigla na lang matutumba, hindi makahinga, ganyan. So, kumbaga no, isang malaking factor to eh. Opo. Akala lang nating virus, Oh, yon. bacteria, Oo. kung ano pang mga uri ng sakit, yung pala mycotoxin lang yung dahilan kaya nagkakaroon ng ganung malubhang sakit yung mga alaga natin maski sa tao. Actually, siya yung nag-trigger. Yes. Kasi yung mga sakit-sakit naman na andyan lang yan eh. Nasa kapaligiran natin, katulad din natin. 'Di ba lagi kong inaano sa inyo, like for instance, yung kabuti. That is molds. Okay? But then, nung nagtuturo din tayo ng pagkakabuti, no? Pero nung naandun na ako sa process na yun, sinabi ko din sa nagkakabuti, kailangan mag-ingat kayo. Kasi meron ako napansin doon sa mga mushroom. Sabi ko, that is edible, but that is still fungi. And you don't know kung ano yung meron dyan sa fungi na yan. It's different when you cook it. It's different when it is raw, yung hilaw pa. So, ayaw nilang maniwala sa akin. But then, meron tayong isang kaibigan na nagtuturo niyan na tuwing po, nagtataka kasi, sensitive ako dyan sa mga mycotoxin eh. Pagka kasi meron ganyan, unang-unang mangyari sa akin, mangangati yung ilong ko. Tapos, medyo dun sa nasal ko, medyo mahihirapan na akong huminga. Magkakameron na ako ng parang inflammation. Tapos, susunod yung throat. Ganyan. So, pagka ganun talaga, lalo kung matindi yung mycotoxin katulad sa mga feeds, talagang hindi na siya makuha sa gamot. Gumagamit ako ng steroids. Ganon, ng steroids para lang, kasi pagka hindi ako gumamit, mga 2 weeks, bagsak talaga ako eh. Yes. Ganon katindi ang mga mycotoxin na yan. Yes, ayan po. So, ang ginawa ko, nag-develop ko yung inilalabas ko ulit. Flash ko ng tubig ilong, ganon yung So, nakatulong naman. So, hindi ako naging dependent sa mga Yung minsan, nag-spray lang ako sa throat para for immediate, mga wala na siya kaagad. So, isang napansin ko. So, yung sinasabi ko sa inyong tao na yon, una, hindi siya naniwala sa akin until finally, nabalitaan ko na lang na ospital, ganyan. So, sinabi ko sa kanya, anong findings? So, yun nga yung findings, mga mycotoxin, mga fungi, inhalation. So, kaya nga, sabi nga natin, bawa, sa feeds,
tiningnan ninyo, no? Malayo pa lang maaamoy nyo na yun kung Yes, sensitive oo. kayo. Opo. Pag minsan tingnan nyo na lang, kung hindi nyo makita, yung medyo ilapit nyo, pag naamoy nyo, isingan nyo kaagad. Oo, kasi pumapasok ang mycotoxin sa ilong. sa ilong Oo. dahil sa paghinga mo, pag Oo, nasinghot mo. panasinghot. Minsan din kahit nasa feeds tayo kapag nararamdaman din natin through sa ating balat. Nangangati tayo. Pumapasok sa balat. Yun. Tama 'yon. Tama 'yon. Ngayon po, may sinasabi sila na lahat daw po kasi ng ating mga alagang hayop pwedeng tamaan ng mycotoxin. So in general, andyan ang poultry, no, naapektuhan din yung performance nila, may mga fatty liver, kaya po minsan yung isa nating kababayan ang sinabi niya, bakit po kaya yung manok ko ang laki-laki ng atay? So maari pala nakakain siya yung manok ng feeds na merong Mycotoxin. amag. Oo. Ayun. So fatty liver sa poultry and of course nag-decrease ang kanyang production at poor carcass quality. Oo. In general pa lang po ito, we'll go into specific sa baboy mamaya-maya lang. Oo. Okay. Mga kaibigan, mag-aaral tayo sandali para mas maintindihan yung ipapaliwanag mamaya. Sa baboy po, actually, dahil nga napakarami ng mycotoxin, meron lang tayong mga binanggit na ilan dito at yan po yung parang Very shortcut. Shortcut na very common. Tama po yon. So, next slide. Tingnan po ninyo yung klase ng mga mycotoxin na yan at yung epekto nila. So, makikita ninyo na yun ang naging sintomas or nangyari sa kanila at yung nasa taas yun ang mga maaari pong mycotoxin na nakaapekto sa kanila. So, Ang dami palang klase yan, ano? Yes, Opo. pwede nating isa-isahin, basahin. Mhm. So, yung sa una ay fatty liver. So, yan yung isa na naapektuhan. Fever, Nakakameron ng lagnat. Yes. porcine pulmonary edema, intestinal hemorrhages, increased water consumption, kidney damage. yan. Ang tumama dyan, yung mga yan. Yung T2, Dami. Don, alpha B1. Actually, yung alpha or aflatoxin na yan, meron pa yung B2, Marami, oo. GM1. So, marami pa ng klase. Marami pa. Marami klase po, opo. Pero yan yung nakita natin, isa sa mga common. Hoy, Common. Common. Tsaka yung mga sintomas, yan. Ayan po, opo. Yung pag nilalagnat na, kaya Oo. minsan sa totoo, yung ibang mga vet, ginagawa nila nagpapa-blood sample Yes. para mas madali. Mm. Kaya lang, minsan, baka nga pag nagpa-blood sample, pagbalik na resulta, wala na si baboy. Oo o yung nga po. alagang hayop. Yun lang po. Kaya minsan, gumagamit sila ng broad spectrum ba yun? Ibig sabihin, kahit ano tamaan, magbibigay ng medication, yung broad spectrum, ba, pwede dito, pwede sa ganyan. Kung maganda kung sino tamaan, ma-arrest niya. Yes. Pero, paano kung hindi, merong natira na hindi, Mm. di ba? But at least, nakatulong yon. Tama. At may binabanggit ni Sir WBA kanina yung sa reproductive. Ito yung madalas na tumatama po. So, yan, yung irregular heats, ovarian cysts, embryonic cysts, nymphomania, Ba, pati nymphomania, no? yan, pseudopregnancy, tail necrosis, low conception rates, abortion or stillbirths, agalaxia or shrunken udder. Yan. Yan. So, Yan yung zone. Alam niyo yung zone, yung kanina binasa niyo sa madam, yung Zeria, Serralino. Sierra Leone. yan. Yung nasa itaas yan, yung zone, T2, Don, ergots, mga ilan lang ho sa mga aflatoxin yan. At yung nasa baba, yan ang mga sintomas, yan, mga Opo. irregular body heat. Yes. Yan, ovarian cyst, embryonic cyst, nymphomania, pseudopregnancy, tail necrosis, low conception rates, abortion, stillbirths, ito yung mga natutunaw, yung diniscuss natin. Luno. Oo. Pagluluno. Agalaxia or shrunken udder, yung dede nila Dede. natutuyo. Opo. Ayun. So, kumbaga, more sa reproductive yan. Oo. Oo. So, yan, marami pa pala. Yan, yung feed refusal, Ayaw nang kumain. dermal and oral lesion, decreased feed intake, vomiting, impaired growth. Yan. Yung pala yung dahilan na yung na-encounter natin na minsan ayaw nang kumain, Opo. Ito yung ginagamitan, pinasusubuan natin ng Oo, atubino. akala lang bakterya, Oo. pero isa pa rin pala sa dahilan yung mycotoxin. Mm.
So, ayan, Matindi talaga tong si mycotoxin. Simple lang, but deadly. Yes. Dami. Meron pa yung T2, DON, AFB, Yan yung OTA, aflatoxin, Aflatoxin. decreased performance. Yon. So, kung may mga barako kayo, Correct. at yung mga inahin din, so kasama din yan, yung hindi nagre-reheat. Oo, yes. Ayan. Kaya yung pinagagawa natin, medyo fasting, tapos to, merong yung tubi, kasi may purpose tayo ba't natin ginagawa. Tapos, immunosuppression yan, medyo matindi yan. Pancreatic necrosis. Ano ba yung immunosuppression? Yun nga gusto ko itanong ano ba yung immunosuppression? Ayun yung bumababa yung immune system ng Bumabagsak hayop. pala. Parang nakakameron siya ng ano ba tawag nito, yung antibodies niya, bumabagsak. Ayun. Opo. Oo. So, yan ang tumama sa kanya. At yung ito pa, yung diarrhea, blood in feces and urine, inflammation of bladder and kidneys. yan. Yan. Andyan na naman si aflatoxin. Oo, Lagi dahil yan eh. Present lagi. lagi si aflatoxin kasi under siya ng mycotoxin. Ah. So, pero yung diarrhea, syempre, pag nagdududumi yung inyong mga bihi, katulad sa tao, naglalabas tayo, pag na-dehydrate yan, dedo. Oo, yun. Yan. So, mag-isip na sila na Oo. maaari yan, baka yung pinapakain na pids ng tauhan ko, meron na palang Meron na. amag. Oo. Tapos, blood in feces, yung sa mga dumi at sa urine. Medyo matindi na yan. Yung kanina, yung hemorrhage, yung internal hemorrhage. Opo. So, ibig sabihin, nakapasok na sa loob ng katawan yan. So, itong mga aflatoxin na to, tsaka yung mycotoxin na yan, nasisira na nila yung cells membrane. Once na nasira na nila, napunit, lalabas na yung dugo doon. Yun. So, sasama na yan doon sa ganun pala. tapos, yun na, sasama na sa dumi yan, sa urine, makikita niyo. Pag kami internal, bleeding, hemorrhage, kahit sa tao din, ay syempre, yung circulation, yung blood pressure mo, makakameron ng decompression yun eh. Hindi makaka-deliver ngayon ng oxygen. Di ba? Miski mag-pump yung heart mo meron butas yung central nervous system mo. Di sisingaw ngayon yun. Mahina yung pressure. Hindi makaka-deliver agad ng oxygen at saka nutrients sa cells. Mamamatay yung hayop mo. Di ba? Inflammation of bladder and kidneys. O yung pamamaga. Siyempre, kasama na yun doon. Yung gallbladder natin, na siyang nagpipilter din yan, di ba? Kidney nagpipilter din. Siyempre, kapag meron tayong hindi na-deliver yung oxygen sa buong system ng hayop, hindi ngayon gagana yung bladder mo, tsaka kidney. Hindi makakapag-function. Yes. Mahalaga pa man din ang kidney. Kaya nga, kaso nasabayan nga na pati infected na siya, kaya namaga, inflammation. Kung titignan po natin, yung talagang cause ng mycotoxin, doon sa makikita natin puro internal organ, Opo. reproductive organ, and saka yung sa brain. Matindi rin po ang effect doon ng mycotoxin sa brain. May nagiging makakalimutin ng baboy? Hindi po. May syempre nagpa-penetrate doon yung mga amag or yung mycotoxin. Iba-iba po yan, kaya pinakita natin kung ano yung mga tawag doon. But of course, una niyang papasukin yung guts, Opo. Bituka. Para rin sa information ng iba, doon sa feeds naman yung pag-uusapan natin. Opo. More on sa siralinon, yan makikita natin more on sa soya. Soya, soybean, sa wheat. Pag aflatoxin naman, marami yan sa grains, katulad ng mais, mga cereals. Mais, meron din ng wheat, meron din yung tinatawag nating, hindi, barley basta may yung mga grains. Yan yung mga aflatoxin. Kaya kadalasan, sa feed mill kasi nanggaling din po akong feed mill, pag galing may mga soya delivery tayo, pinapatest natin ng zearalenone kasi yun ang pinaka prone ng zearalenone, ang soya. Paano kung yun, durug-durug na, yung powder na, nakikita pa ba doon? Yes, may mga analysis na pang zearalenone na test. Ang tinatawag nila doon more on SA test ang ginagawa nila. May essay test pala sila. Tapos, sa corn naman, ganun din. Pero mas madali yung testing o yung test na ginagawa. Kasi sa feed mill, doon sa puntahan ko, meron lang kami, ako lang din yung nagtetest ng aflatoxin. So, pag ganito below, may mga kanya-kanyang stage or yung average na
kailangan ganito lang yung Oo. makuha mong ppm, Mm-mm. so okay pa siya. Oo. So, nag-aaraw lang yan ng, yung iba nga minsan nakakakuha kami ng 500. Mhm. Pero pag sinamo yan sa feeds at pinatest mo ulit, bababa na yun. Bababa Hindi na. naman na Mm. mas tolerable na ba naman sa mga hayop. Ang Pag iminix mo na. Opo. Oo. So, kailangan i-test mo pa rin yung mismong feeds. Opo. pagkatapos nun. Pagkatapos mix pa. nun, opo. Okay. Ang problema, ang tao hindi alam yan. Yeah. Kaya nga. Kasi ang alam lang nila talaga, kasi tinuturo natin, ano yung meron ka dyan? Mhm. Diba? So, yun po. Totoo naman yun eh. Opo. Ano yung meron ka dahil gusto natin makatipid, pero yung health hazard, minsan hindi natin na... Check na. Hindi nyo na check, hindi nyo Opo. na ano. Yung lamang darak, yan darak, basta inyo ngayon, bukas may amag na yan. Oo, yun. Diba? Delikado din yun. Delikado yan. Yon. So, kumbaga, ito, kaya natin pinag-uusapan to ngayon para maging aware kayo na hindi ganun. Kung maaari nga, pag gumagawa kayo, miski kanin baboy yan, magtakip kayo sa ilong ng mask. Para, o kaya kung wala kayong yung t-shirt, yung ginagawa ng mga construction worker, pati ulo, lahat. I think that is more safe kasi wala nga Oo. silang gown. Oo, pag nasingot ba, anong epekto Aba, sa tao? Ayan. Pag sa tao, Marami yan. No? yan. So, isa-isa hindi natin. Ayan po. Ayan, in humans, mycotoxins have the potential for both acute and chronic health effects via ingestion, skin contact, inhalation, and entering the bloodstream and lymphatic system. They inhibit protein synthesis, damage macrophage systems, inhibit particle clearance of the lung, and increase sensitivity to bacterial. so, ano Yun ba na. ibig sabihin nun? In English mo kasi. Hindi, ganito yan. Kung makita, chronic health effect via ingestion. Yung pag nakain natin, pumasok na sa atin. Tulad ng sinabi ni Cheryl kanina, pag naghahalo sila, yung sa skin, nangangati sila because naandun. Kasi once na, halimbawa, pawis ka, mainit ang panahon, naka-open yung pores mo. Pores, So, meron silang way para makapasok doon. Pag nasisinghot mo, inhalation. So, pagka nasinghot mo yon, malaki na ang chance sila makapasok sa bloodstream through the gut. Sa skin naman, doon sa pores, open yun eh. Makakapasok din sila doon. Nako. Diba? So, pagka nangyari yun nga, yung sinasabi niya, entering the bloodstream and lymphatic system. So, it's a totality. At tapos, they inhibit the protein synthesis. So, yung pagpo-process na yan. Tapos, damage to macrophage. Macrophage is actually the antibodies, the immune system. Oo. So, pag na-damage yung macrophage, wala nang panlaban. Di ba? So, pag yung mga particles niya pumasok na sa lungs, tapos na tayo. Tapos na. Kasi ang lungs, actually, kung mapapansin nyo, lahat ng mga ganyan, virus, organism, lahat, lalo na yan, mga fungi, ang unang-unang pinupuntahan nila yung lungs. Napansin ko yan kasi ang lungs ang manufacturer ng oxygen diyan pinoprocess So sabi nga nila, ang cells ng any living things, without oxygen, mamamatay yung cells. Without oxygen, nothing will grow in this world. So, kita niyo yung function ng oxygen molecules niyan, which is being done by the lungs. Pag nawala, bag down lahat ng system ng hayop. At ito, human na pala pinag-uusapan natin. Opo. So, ano mangyayari sa atin? Bagsak tayo. Pero ito, wag ho kayong matakot yan. Marami na kami pinagdaan yan. Mga madadali na lang ho yan. Mamaya na ang sasabihin sa inyo. Saan ba natin nakukuha o makukuha ito? Yan. Ako, delikado yan. Napakadami nito. Paano? Okay. Medyo madami-daming basahin. Saan mo makukuha yung mga amag na yan? Pwede magkasakit ka. Ayan. Ayun. Aflatoxin is deposited in the tissues and organs of animals which consume contaminated feed. Ayan. Deposition occurs in liver, muscles, stomach, kidneys, adipose tissue, and meat. The highest deposition of aflatoxin is in the liver. Nako, paborito ko pa mahilig naman. pa naman ako ng Ako daw nakakain ng liver. Sumarosap. Zearalenone and its derivatives can be determined in edible portions such as liver and muscles of animals fed with contaminated feed. Ochratoxin is deposited primarily in kidney and liver as well as in muscle and adipose tissue. Yung iba yan,
okra toxin naman to. okra. Hindi kaya galing sa okra yan? Pag okay, masustansya yan. Okra toxin, o sige. Relatively rapid metabolic degradation of T2 toxin is probably the main reason for very difficult identification of its presence in meat. The presence of mycotoxins in eggs represents a health hazard for human population. Aflatoxin B1 residues pose the highest hazard since their transformation into AFB1 in the liver of hens causes the formation of a set of hydroxylated derivatives which can pass into the egg. Besides the excretion of aflatoxin, there is also a possibility of OTA or yung ochratoxin niya, zone and T2 toxin elimination in eggs, mostly in the yolk and to a smaller extent in the egg white. Nako. Yon. Pag binabasa mo ngayon, parang, ano na yung kakainin ko? Oo Ayun nga, delikado no? Mas delikado yan sa mga breeder kung sa poultry. Kasi hindi hindi magtutuloy yung isang sisiw pag tinamaanan. Yan. Yan, makikita niyo mga kanetizen. This is a very concrete scientific evidence and deep study sa agriculture. Not only here in the Philippines but all over the world. Pinag-aralan talaga. So this information ay talagang confirm yan. Pero kung babasahin nyo, mukhang ayaw nyo nang kumain ng karne, ayaw nyo nang kumain kasi ng isda, ng atay, lalo yung atay na, yung chicken liver, gustong gusto ko yan eh. Sarap nun, ano? Oo, yung pating sa baboy, lahat. Pag na-educate kayong ganito, wala na kayong kakainin. Oo. Matatakot na kayo. Pero, huwag May kayong solusyon mag-alala. ba? May solution Ano bang tayo solusyon? dyan. This is just an information. Yes. Take to na ako dyan, ano? Okay na. Okay, yan. So, ano ang gagawin ng ating mga kababayan para yung maipoproduce nila na baboy, manok, kambing, lahat yan na alagang hayop ay magiging safe kainin ng ibang tao na nakakabili at siya mismo ng pamilya niya. Yan. Ano ba? Actually, yan, isang, yung layman's way of determining this. Pag napansin nyo ang binili nyo mga baboy, lahat na yan, ganyan, may amoy, may lansa, sigurado yan. Sigurado yan. Maraming bakterya o kasi yan na, yung aflatoxin, parang yung supporter ng mga bakterya kasi nga ina-affect niya yung quality ng Yes. lalo yung macrophage, yung immune system. O siyempre walang lalaban sa bakterya. Pero kung mapapansin nyo, lahat naman yan, liver, yung kidney na yan, muscles, lahat na yan, pag isinamap natin yan, those are cells. Yes. That is the building block of the muscles or tissues, di ba? Lahat ng laman. So, yan yung kinakain na natin, But then, yung binabanggit namin sa inyong technology, kaya lang namin sabi, all throughout the years na nag-umpisa kami, pag sinabi ko kasi, malalaman ko, noon na edad, mabubukong 25 years old na ako, Mukhang ayaw nyo akong pumayag, ha? Well, all throughout the years, bago namin inilance to dun sa industry, bago namin isinare to, katakot-takot na experiment, trials, laboratory, evaluation, lahat to ginawa namin yan. So, nung napansin namin na katulad ng mga antibiotic residue, chemical residues, yung mga toxicity na ngayon, mga bacteria, mga ganon, nung in-evaluate niya sa mga laboratory, not only here, not only in the Philippines, but also abroad, para to be fair, Kasi minsan, okay, yung mga institution natin dito na may capability, minsan ayaw mo pang maniwala di ba? Kasi nga, minsan tayo, kapwa Pilipino, because of that attitude, yung credibility nga natin, minsan, tayo ng Pilipino, parang ayaw nating maniwala sa kapwa nating Pilipino because of that credibility. Yes. Kaya nga, sabi nga natin, honesty and sincerity. So, aside from this, talagang pinadala pa natin sa ibang bansa yan. Sa Europe, sa US, sa Japan, pinadala natin for further evaluation sa Australia, para lang to confirm, sa Mexico, para lang to confirm, talaga bang natanggal ng So, nung nakita namin, based on documents, na confirm talaga, hindi pa rin ako naniwala noon.
Ang ginawa ko dyan, kinain ko mismo yan. Ang dami kong sakit. Tsaka naglitsong kami. So, pati yung cholesterol. Lahat ng kumain, may mga naka-heart bypass, may mga high blood. Mauubos na yung litsyon. Ako, ayokong kumain. Naninigurado ako kumain na rin ako. Nandun ako Tapos doon, naano ko na yung talagang bad cholesterol na bawasan niya significantly. Tapos yung ibang kumain doon, marami pala silang allergies. Ngayon, so mga histamine. Natanggal din yon. So that created a big question mark sa mind ko. Paano nangyari yon? So nag-research ulit ako, tiningnan ko. And I found out na to palang cells natin, may sarili siyang digestive organ, yung called the lysosome. May sarili siyang suborganelle for detoxification, yung perisexome. So ibig sabihin, yung dumaan sa normal na detoxifying organs natin ng tao at ng hayop, yung kidney, yung liver na yan, yung gallbladder, kung nakalusot dyan, yung mga kinain, pati yung ibang mga, halimbawa, yung mga itlog-itlog o yung mga fungi yan, bacteria, ida-digest pa sila ng perisexome, ng lysosome pala. Pagdating nila doon sa suborganelles ng cells, yung perisexome, suborganelles for detoxification, talagang tanggal sila. So imagine natin, yung isang cells na yon talagang malinis na malinis. And that cell composed the whole of the meat. Yung kinakain natin, mga muscles. Kaya lang natin na-confirm, kasi aside from those tests and results, kinain din natin. At meron din tayong netizen na gumawa niyan, yung taga Quezon, na nagsabi niya, because ayaw niyang maniwala, nagsabi niya, gumawa siya ng baboy. Yung baboy niya, 1 buwan niya kinain yun. Tapos nagpa-blood test siya. Nagulat siya, normal pa rin siya. Ayun. So, those things are minsan hard to believe. Sabi nga, it's too good to believe. But it really happened and it's true. Basta susunod lang kayo dun sa protocol. So, yung mga ganitong hindi na ho natin problema yan ngayon. Dito sa Philippines, kasi nasa atin yung technology. Tayo lang meron nun. Now, here, we can really produce a good, there's nothing to worry. Basta sa ganyan, we can Kumbaga, assure yan. Kahit medyo hindi natin monitor yung fish na napapakain natin, lalo na sa manok, makakain man yan na may konting amag, pero dahil doon sa ating technology, so nasasala siya, ibig sabihin. Yung nalang kanina, di ba, isang cause niyan yung naglulus ng appetite. Wala, hindi kakain, hindi mamamatay. Ano ginagawa natin? Sinusubuan natin, nabanggit natin yan. Sinusubuan natin force feeding ng technology yan, yung A2B. Diba? Every 4 hours. Within that 12 span of hours, makikita yun, magre-react na yun. Pag yan ho ay yung sumuka na, mapapansin nyo doon sa inilabas niya, maraming mga phlegm doon, yan, mga green, yellow, mga bacteria. Manghihina yan, syempre, kahit ikaw naman, pagka nag-trot ka. Basta susunod niya, pag bigyan nyo na ng kung may lugaw, lagyan nyo pa rin ng technology, para soft food diet muna, tsaka tubig. Mga isang kayo na, susunod yan, normal na yan. Okay. Makaka-recover na kaagad siya. Naalala lang natin mga partners, yung nangyari sa, may ilan din tayong mga kababayan na sinasaklolohan sa ganyan at ginagabayan kung paano gagawin. Kasi, halimbawa sa WBA, dumumi, ng berde. Hindi ba, naririnig ka namin nun sinasabi mo, pag berde, ganito ang nariyan. Pag yellow, ganito ang tumama dyan. Ngayon, itong baboy na ito, berde ang dumi. At the same time, sumusuka siya. So, ang naiisip natin dito, hindi kaya may amag yung feeds na kinain, na napakain, doon sa alaga. Kasi minsan, lalo na kung hindi ka nakamonitor, pwedeng salok ng pagkain yan and then may amag na. Posible yun. Posible yun. Saka madidetect yan kung talagang makikita yan kasi marami naman kasi manifestation na magkakapareho symptoms bacteria, virus. Ang maganda dyan, talagang kailangan i-dissect mo yung kontaminadong karne. So may mga laboratory naman tayo na pwede nila ma-detect kung ano talaga tumama doon sa yun. Pero what about siyempre kung ikaw ay maliit lang na farm? Correct. Hintay mo bang i-dissect ko? Hindi, siyempre manghihinayang ka, di ba? So, ang pasalamat na lang natin, dahil sa technology, whatever it is, miski anong sakit niya, hindi siya gamot, whatever it is, basta subuan mo lang. Kasi yung technology is a different kind of a creation na
kaya niya mag-adjust through energy detection. Lalong-lalo na yung laging binabanggit sa inyo, from the center of the cells, doon sa CREB, nagre-radiate ng EMF yan, electromotive forces. Doon kumukuha ng signal yung technology. Kung ano yung i-diffuse niya o isusupport niya sa cells, pati sa antibodies, para ma-revive sila, para masuportan sa hindi agad sila i-back down. Kaya, kaya ginawa natin dati noon, once ginagawa natin sa hapon lang eh. But then, sabi ko, ano kahit gawin kong every 4 hours o kaya every 3 hours or Yes. every 2 hours, depending on the situation. Kasi, I need more energy to fight back. Yes. Yon. So, yung iba, ang nag-iksi na nun, yung mismo mga farmer, grower. Sabi ko, every 4 hours. Ginawa nila every 3 hours. Yung iba, ginawa every 2 hours. Ay, mabilis daw. Ay, ganyan. So, kumbaga based on situation na lang. Tsaka isa pa, malaki hong tulong kasi definitely bago naman kayo mapupunta dyan meron ng binigay ang vet nyo na gamot dyan. So, hindi lang na-utilize talaga o nare-respond ng physiology ng animals. Kung wala pa yung vet, yung feeds na ginamit nyo, ang mga feeds kasi ngayon may mga medication na yan program yung nakalagay na doon So, yun, na-utilize. Nakatulong ng malaki yon. Okay. Yes. So, yun. Lagi tayo, support lang tayo sa ano. Ang dugtungan ko lang to, Sir WBA, kasi syempre we have to resolve and assist yung ating mga kababayan na may ganitong problema. So, halimbawa, pasintabi po sa kumakain, nagtae, ng berde. Hindi ba pag berde, ano po yan? Bacteria o virus? Mixture yan Mixture yung, po. Green, yellow, bacteria, Okay. virus, So, organisms yan. So dahil ang tinatakil natin dito is amag, may possibility based on experience and actual yung mga results na pwedeng amag yung tumama sa hayop. So, ang paalala natin doon sa mga may-ari ng farm at saka doon sa mga nagmamanage mismo, pati tauhan, baka naman hindi na hinuhugasan ng pakainan, nag-amag na ron. Oo. Baka naman yung mismong feeds, nagkaroon ng amag sa loob, di pa na-check. So, lahat po ng yan, kaya tinapik ito dahil din sa mga problema ng ating mga kababayan na hindi nyo na na-check minsan. Minsan. So, bigyan natin sila ng tip paano kung paano kumuha o yung lalong bumibili ng commercial feeds lang sa tindahan. Opo. So, una dapat maging yung authorized na tindahan yung bibilhan natin. Kumbaga talagang known to, hindi nanloloko. Kumbaga talagang kumbaga straight tong taong to. Isa yon. At yung pangalawa, maging familiarize tayo lagi doon sa feeds na bibilhin natin. Ano ba yung kulay ng sako? Kung yan ba ay madumi? Kung yun ay tamang bagong deliver doon sa tindahan. So, titignan nyo yung labas at saka yung loob. Pwede naman kasi pag bumibili tayo sa poultry supply, pwede naman natin buksan yan So, titignan mo yung loob. So, pwede mong amuyin. Pwedeng ganun ano? Yes, pwede. Tapos, tignan mo Tapos yung... may amag pala na siguro. ano yan, kahit hindi mo siya amuyin, makikita mo yung physical appearance na. Tapos, wag mo munang amuyin. Hawakan lang. Hawakan mo, yung pinakasako, ilubog mo yung kamay mo sa hanggang gitna. Kung medyo mainit yan, sigurado medyo luma na yung feeds at saka medyo nagkakaroon ng production ng ano yan. Fermentation. Opo. Pag saka may buo-buo, may Ay, lalo na. bukbok. Oo. Tapos yung makikita mo pagbukas mo medyo may sapot-sapot na. Ay, Ayun, sigurado yun. Sigurado yun. Wag mo nang bilhin. Oo, wag mo na or kung saka mo lang natignan pag nabili mo na at nasa farm mo na, pwede mo naman isoli kung kaano mo yung may-ari ng poultry supply. Pero may mga tao ako na-encounter nung araw. Miss, kano pa kain mo? Baboy nga. Kaya nga tinawag na baboy Kita mo nga, sa kumakain sa simyento, hagis mo lang, miski maraming simyento, ganyan. Totoo, may logic din sila dun Pero sabi nga natin, ng strain ngayon ng mga bacteria, viruses, mga mycotoxin, antitoxin, ibang level na So, ang talagang, para sa akin, ang talagang dyan, kailangan malakas ang katawan ng hayop. Yes. Tsaka miski sabihin noon, babuyan lang yan, maganda pa rin yung lilinisin nyo. Oo. At saka, ayun nga, kasi Storage. kung nakakain yan, hindi naman basta-basta daw mamamatay yung hayop. Siyempre, ang tawag doon yung
nakakain ng madami, syempre, pupunta yun sa liver. Pupunta yun kung saan. Tapos kung pag kinatay mo na yan, ibebenta mo, makakain naman ng tao. Nako. Kaso, tulad na na-experience ko din, matanda na yun, ha? Manok-manok. Hindi nakita kayo, ba't nyo pinain? Di ba bawal yan? Nako, hindi man nila alam eh. Na. Kaso mabilis lumaki dito, mura pa eh. Ang bibig, kita mo, kala mo boxer yung mga alaga kong manok. Ayan, alam mo, wala pang ang balahibo, kita mo, lalaki. Ganyan. So, alam niyo na kung ano ginamit doon, no? Sabi ko, makakain ho ng tao yan. Naku, hindi ko na maalam eh. Sabi nga, wala na akong pakialam. Paano kung yung kinain nyo, nabili nyo? Okay lang kung nakain ko, mamamatay ako, matanda na rin naman ako. Wala talaga yung wala silang pakialam. You know what I mean? Social responsibility. So, yun nga, yung social responsibility and concern, wala sila nun. But they are just after money. So, but then, okay lang sana kung ganun na ganun. Paano kung yung, siyempre, sabi nga na, hindi ko naman alam kung sino kakain. Tsaka, by the time na nakakain ka, hindi ka naman agad mamamatay niya. Ang masakit nga, magkakasakit ka muna, magpapagamot hanggang masimot ka ng masimot. At na wala ka nang ipang papagamot, di ano mangyari? Mamamatay ka rin. Wala ka nang makain eh. Magagastusan ka pa kasi gusto mong mabuhay, so maraming gamot na ibibigay sa'yo. Pero at the end, patay ka pa rin. Yun. Pero, yun na nga. Pero, sabi nga natin, for us to be safe, tulad ng sabi ng mga doktor who are concerned about their patients, kung gusto mabuhay, magtanim ka ng sarili mo. Mag-alaga ka ng sarili mong hayop. Ganyan. Tapos, siyempre, very limited na alaga mo. Pangkain mo lang naman yun eh. O yung iba, kung may nag-ano sa'yo, di magka-negosyo ka pa, gamitan mo na lang ng technology para at least safe ka. Sigurado po. At saka yung mga nakaka-experience, lalo na dito sa 45 days, pag kinatay nila yung liver, hindi mo makitaan na maputla, makinis, makintab ang kulay. So, jelly talaga yung itsura. Ito, nung araw, talagang mahilig ako dyan sa yan chicken liver. Iba kasi yung pag kinain mo, no? No, may nakakain ako dyan bukol-bukol. Hindi ko pinapansin dahil wala akong alam di kain na kain. Nung naandito na ako, Diyos ko po, hindi ako makakatulog. Sabi ko, how lucky I am, I'm still alive. Yung pala yung mga antibiotic na nasa liver. Tapos matitigas yung liver, Tapos, nung nandito na ako, nung may technology na, yung pinapatay nating mga manok natin, yung liver, ang lalambot, kala mo gelatin na makintab. Pati yung bituka niya, ginagawa, nililinis lang nila yung lobo, pinalagyan ng tubig, malinis. Tapos, lalagyan ng toyot kalamansi, ibababad lang doon. Kinapos, ipiprito, ang sarap-sarap. Iba yung lasa talaga, creamy. Na ibang-iba yung lasa. Pati yung yung karne, although 45 days yun, para siyang native. Ayun. Tapos, ano pa? Kung kumakain tayo ng liver, yun din, isa din sa mga tip. Minsan may makikita tayong liver na maputla. Tapos, medyo wasak-wasak na yung pagka-liver niya. Tingnan natin to. Oo. Ito, tignan muna natin to. Yan. Okay. So, i-focus natin yan. Focus muna Yan. natin, yan. Oo. Yan. Okay. So, alam nyo ba? Yes, alam niyo ba, pinaghihinalaan ng mga otoridad na ang mycotoxins na nakaimbak sa animal feeds ang dahilan ng rare phenotypical sex changes sa mga dumalagang manok kaya nagmumukha silang lalaki at kumikilos lalaki. Yun. Aba, Ano yan? Hen yan, pero naging rooster. alam nyo, sino bang otoridad? Sila Sino? PNPA ba natin o ano? O yung kay Cardo. Pero wag na sa manok. Kita nga natin, 'di ba? May joke nga diyan eh. Bakit yung ating mga kapatid na yung naging binabae, ang lakas dumami, wala naman daw silang womb. 'Di ba? Ayan. Yan ay hinihinala nila na dahil sa mycotoxin. At ang paliwanag nila dyan ay ito. Ayan. Unlike mammals which have 2 ovaries, female birds have only 1 functional ovary on the left side. The right ovary is an incomplete organ and doesn't develop in a healthy bird. But
if a hen's functional ovary is injured or develops a cyst or cancer, the tiny right one becomes what scientists call an ovotestis. It can contain tissues common in ovaries, testes, or both. An ovotestis may secrete androgens that cause the bird's comb and wattles to grow and feathers to change to the male pattern. Yeah. Balik mo nga doon sa picture kanina. picture. Medyo, alam mo sa totoo, nakakabahala yung ganyan eh. Minsan yung bibili ka naman. Ayun, yun. Ha? Oo, tama. Hindi, totoo yun. Actually, yung biro na bakit ang daming ganito? Yung... Ba't hindi nangingitlog, sabi? O kaya bakit... Hindi, yung sa tao, ano, kasi tumatransfer sa tao. Opo. Kasi kain ng manok yan eh. Kaya yan eh naging tomboy o ano. Kain ng ano yan eh, yung isda.